ating kapatid. Ating kapatid na siyang namumuno para sa ating mga kalalakihan. Walang iba kundi si Brother Reggie Derrama. Good morning po sa ating lahat. At good morning din po doon sa nasa mga bahay nila po online. Good morning. Thank you po sa Lord at ako'y naka-attend ulit. Pinipray po namin na kami ay maka-join sa umaga pag sa online, kahit online po kasi na mahalaga po na umaga nga po ay yung ganito lang ang ating naumpitahan. Kasi pag hindi ho na totoong nawawala tayo sa nawawala sa focus pag ako matagal na walang yung ganito na walang ganito, nawawala po. Medyo nagiging busy. Sobrang dami pong sige po, at ang aking pong napiling i-share ay ito pong nasa Matthew 28, 19 to 20. O sa kopya natin yung 18, yung Matthew 28, 18 to 20. Ito po yung napili kong verse kasi po ito ay hindi ko po masyadong naiintindihan ito nung una. Medyo mahirap po ito. Para sa akin, mahirap po. Pero ngayon po ay salamat sa Diyos, medyo naiintindihan ko. So, tayo po ay manalangin mo na konti. Diba, Panginoon, maraming salamat po Lord sa umagang ito. Isang pagkakataon po uli na kami po ay makarinig at makabasa ng iyong mga salita Lord. Buksan po ang aming puso, Panginoon, para po itong mga salitang ito ay tumimo sa aming puso, Panginoon. Salamat po at nawa po ito ay aming lubusang maunawaan, maitagawa sa aming buhay habang kami po ay narito pa sa lupa. Maraming salamat din po, Panginoon, sa isang pagkakataon na ako po ay nakatayo ulit dito sa unahan upang mag-share ng iyong mga salita, Panginoon. Gabayan mo po ako, Panginoon. Ito po ang mag-guide sa akin kung anong aking sasabihin, Lord, at ang iyong mga salita lang po ang mataas ng umagang ito. Maraming salamat po. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Babasahin ko po yung verse na napili ko Matthew 28, 18. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya tumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko at sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ito nga pong verse na ito ay dito nag-umpisa kasi yung mga iti-utos-utos sa mga alagad na aking pagkakaunawa dito, utos sa mga alagad na humayo, magturo. Tapos hanggang sa nagkadugsong-dugsong na yung mga tinuruan nila, yung umayo din, nagturo din hanggang sa nakarating po dito sa atin. At ito pong utos na ito pala, pag kung nabaliwala noon pa, wala na tayo dito. At ganoon din po, dito sa atin ngayon, kung ito po ay hindi natin masyadong maunawaan, baka wala nang sumunod sa atin na gagawa ng mga ganito po. At ito po hindi ko maintindihan. Ako yung parang sa akin nung una. Kala ko kasi pag ako'y nag-chat na ako, yung bisyo ko'y nawala na, okay na ako, ligtas na ako. Bakit nung una, bakit kailangan ko pa itong nung una po kasi ako nag-aaral doon sa Kalihan, nag-SOL ho ako, ay hindi ko masyadong sabi ko, bakit, sila na lang, bakit pati kami, ang dami namin gagawin, hindi ko, tinigil, napatigil na ako doon pa sa bayan sa may SPC kami dati sa Kalihan. Sabi ko,
Eh bakit ako'y kasali pa din? Eh ako na may okay na. Ako dati hindi nag-chat-chat. Ako dati nagiinom. Eh, hindi. Nagbago na ako. Ako nag-chat-chat na every Sunday. Nakakaano. Bakit kailangan ko pang mag-aaral? Ano po? Salamat sa Diyos. Ito palang utos na ito, hindi natin pwedeng alisin sa atin bilang Kristiyano. Ano po? Kasi bilang Kristiyano po, tayo ay alagad. Ay utos po ito sa mga alagad, kaya ito'y dumating na rin sa atin. Ito'y katungkulan na rin, utos na rin sa atin ito. Na sabi nga nung isang priest na yung ang si Jesus daw po ay sinugo dahil sa mga naligaw. May narinig po ako isang priest, ano po, sabi, kung tayo daw ay hindi naghahanap ng mga naliligaw, eh baka tayo daw pala yung naliligaw. Hindi kasi hindi natin natutupad. Hindi mo pwede pala tayo, yung sabi yung nagpipilit lagi ang mga sinapastor, ano, sabi, tayo, yung iiba daw mga Christian eh, uupo lang dyan, uuwi. Ay ako'y laging tama na. Sabi kayo, bakit ba? Ay buti nga, nag-chat na ano. Naunawaan ko po na talaga hindi pa po dapat na ganun lang tayo. Na sisimba tayo, uuwi, okay na, tapos na wala na tayong gagawin. Hindi na natin choose yung utos na ito. Ano po? Wala po ang ating pagkakristyano. Parang sasabihin daw po pagdating natin sa langit, tayo doon nag-iisa. Wala man lang magsabing, sino nagsabi sa yung ganito, si Pastora, ang aming ano. Eh pagkada ho, tinanong tayo, wala. Wala man lang magsasabing, si Brother Reggie ang nag-share sa akin, kaya ako na wala na po pala. Ay, nag-iisa tayo, pagka tayo hindi natin ano. Salamat sa Diyos, ano po, at ito'y naunawaan ko, ano po, ngayon, sa kabila po ng mga utos na ito, ano po, pag minsan kasi, pagka minsan sinasabi natin, ano, nakapag-share na tayo sa taong yun, ayaw sumunod, ayaw pumunta dito, ayaw sumunod, ayaw maniwala. Sabi natin, wala na akong ano sa'yo. Wala na akong pananagutan sa'yo, ano po. Pero parang hindi ho ganun. Wala na tayong pananagutan kasi na-share na natin. Paano po kaya yung ating mga mahal sa buhay? Ano, yung talagang mahal natin, gaya ng asawa natin, anak natin, kasambahay natin. Alam naman natin ano na pagka hindi ho sila naniwala sa Diyos, kagaya ng ating ginagawa, sila may pupuntahan po, ano po. Basahin ko lang po itong isang verse na ito. Ito yung ang sino mang hindi nakasulat sa pangalan, Pahayag 20:15, ang sino mang hindi nakasulat sa pangalan sa aklat ng buhay, ay itinapon sa lawa ng apoy. Meron po nakahandang lawa ng apoy para, ano po, paano, alam natin ito, ano ho, paano yung ating mahal sa buhay? Kung alam natin na sila pupunta doon, payag ba tayo na wala tayong gagawin na kahit anong paraan, di ba? Yung anak natin, kasi yung anak ko, pag may ubo, ako'y talagang hindi maintindihan, nadapa, nagkasugat. Mahal na mahal natin, ano po, paano pa kaya? At kung alam natin na dito pupunta yung ating anak, ano bang yung mas sigit pang magagawa natin kaysa masyara natin, makaisip tayo ng ibang talagang mayayaya natin sila dito. Hindi natin pwedeng pabayaan lang ano po na tayo ay okay na, ligtas na tayo, nasa church ako, ligtas ako. Paano yung mga mahal natin sa buhay? Kasambahay natin, asawa, anak. Nakakalungkot po, mag-iisipin ko na, ako pag naiisip ko, paano? Ako ligtas, paano? Kasi doon sa napag-aralan kong, nakita ko pong sa verse ko ng sinabi dito ng patay si Tatay Cosme, yung daw para pong namatay, may alaala, ano, yung pupunta doon sa impyerno, may alaala, naaalala nila. Paano kaya yung anak ko natin, halimbawa, si Tatay, nandun na ano po, bakit hindi niya ginawa ng paraan? Bakit hindi niya ako pinili? Paano po kung gano'n na ako? Parang nakakalungkot naman na maalala mo yung sa buhay, asawa o kahit sino.